Sa halip na nagkakabit ng mga dekorasyon sa classroom para sa nalalapit na pasukan, abala ang mga guro ng Pinagbuhatan Elementary School sa Pasig City sa pagtatanggal ng mga ito. Base kasi sa DepEd Order No. 21, dapat malinis ang school grounds, ang mga classroom, lahat ng pader at iba pang pasilidad mula sa hindi kinakailangang artwork, dekorasyon, tarpaulin at mga poster sa lahat ng oras. Kaya ang mga pader ng silid-aralan dapat bare o walang nakadikit. So, sino lang makikita ng bata sa classroom? Ako, teacher lang. Huwag na naman mainit ulo, pag-usapan natin to. Merong backlash decor order na lumabas very recently, and sa news na nakita nyo kanina at papakita ko ng buo later on, credits to the owner of that video, pinakita doon na there is an order coming from the DepEd or the Department of Education to remove all the decors and all the posters and anything that is in the walls of the classrooms. So medyo mainit ang usapang ito. Nakikita ko dahil Brigada Eskwela, lahat ng mga eskwelahan ay busy-busy, lalo yung mga teachers sa pagde-decorate ng kanilang classroom because they want to welcome their students in a classroom na conducive for learning. So, ilang mga comments lang kung bakit para sa akin, no, kailangan tignan itong mabuti at maunawaan sana natin kung bakit mahalaga ang mga classroom decors and posters and everything that is inside the classroom. Ang importante lang siguro dapat tandaan is dapat lahat ng nasa loob ng classroom ay pinag-isipang mabuti at deliberate na makakatulong para sa bata. So, here are some of my ideas kung bakit importante ang decorations or visual aids inside the classroom. Number one is precisely visual engagement. We have a lot of students who are visual learners, and having decorations or posters in the classroom will make sure that students will be engaged every time that they see cues or reminders of the things they need to do and they need to learn inside the classroom. That's number one. Number two is information retention. Say for example, kung naalala mo ng bata ka, sa loob ng classroom mo may kopya ng national anthem, may panatang makabayan, mayroong mga pambansang hayop, bulaklak, etc. No? Na nagiging dahilan para ma-memorize mo at ma-retain sa'yo yung mga information na kailangan. And another thing is, siguro, learning reinforcement din. That's number 3. Bakit? Kasi pag sinabi natin learning reinforcement, ito yung nagiging kaagapay natin to make sure that the students are really learning at na-enrich yung kanilang kaalaman by looking at the visuals inside the classroom. Number 4 is, I think, for what I mentioned earlier, yung mga halimbawa, yung mga rules ng traffic or halimbawa mga reminders on how to become a better Filipino. Meron din cultural awareness yan, pati na din yung mga, magandang tanawin sa Pilipinas. Halimbawa, mapa ng Pilipinas at iba't ibang mga destinasyon sa Pilipinas. Cultural awareness is very, very important as well. Tapos, syempre, number 5 for me is it promotes creativity and imagination among our students, especially for the grade school students. No, importante talaga yan, lalo na sa primary level, kinder, grades 1, 2, and 3. So I think that's something that we need to really think about and consider kung talaga bang dapat tanggalin natin ang mga decorations or mga visual aids in the classroom. Next point is number 6 is, I think, it also gives us a sense of organization and the structure inside the classroom. Halimbawa, di ba, nilista natin kung sino yung mga cleaners for the day or meron tayong mga reminders for the students, announcement from the principal or the teachers, or even every subject, no, they have allotted, the teacher allots parang, ang tawag mo dito, specific places para sa mga subject, para mag-post ng kanilang mga reminders, assignments, at whatever that they want to post in the classroom so that students will be reminded. And lastly is, in a classroom that is conducive for learning, it promotes positive atmosphere. Nabubulol na ako. Positive atmosphere because I think any students would like to have a classroom na komportable siya at pakiramdam niya, nakaka-relate siya sa lahat ng nakikita niya. I get the point na dapat there's a good attention given to the teacher at wala masyadong distraction. So I think there are some parameters that we need to consider, like put all the bulletin boards on the sides or at the back
of the classroom para sa harapan talagang malinaw lang si teacher na makikita. And I think siguro reminder dito sa mga teachers natin na kapag gagawa tayo ng mga decorations in the classroom, dapat cohesive siya, dapat malinis siya, dapat pare-parehong look niya, hindi siya magmumukhang sari-sari stores na iba-iba ang kulay, iba-iba ang hugis, iba-iba yung design, no? Make it deliberate and really think about the things that you post inside the classroom. But with this memo, anong masasabi ninyo? Can you comment here? Pag-usapan natin to. Mainit-init pa to. Mainit pa sa panahon. Thank you for watching and God bless you, my fellow teachers. Let's continue to promote #teachers helping teachers. Bye! Sa halip na nagkakabit ng mga dekorasyon sa classroom para sa nalalapit na pasukan, abala ang mga guro ng Pinagbuhatan Elementary School sa Pasig City sa pagtatanggal ng mga ito. Base kasi sa DepEd Order No. 21, dapat malinis ang school grounds, ang mga classroom, lahat ng pader at iba pang pasilidad mula sa hindi kinakailangang artwork, dekorasyon, tarpaulin at mga poster sa lahat ng oras. Kaya ang mga pader ng silid-aralan dapat bare o walang nakadikit. Bawal din ang malalaking signage na may commercial advertisement, sponsorship, endorsement o announcement. Ayon pa sa DepEd Order, hindi pwedeng pagtaguan ang mga classroom ng mga materyales at hindi dapat nilalagyan ng mga bagay na hindi na ginagamit o itatapon na. So alisin yung mga decoration, mga nakadikit, kung ano yung mga nakasulat, lahat yon. Dapat malinis ang ating classrooms so that ang attention ng ating mga estudyante ay nandoon sa teacher, sa harap, or doon sa libro, or sa ginagawa nila. Ang kinder teacher na si Jahazel nalulungkot. Sana raw, huwag naman ipatanggal lahat. Hindi naman siya nakakasagabal kasi bata yung tinuturuan namin katulad nitong kinder. So kailangan talagang umikot yung mga mata nila para talagang maging excited din pumasok dito sa school. So mas para sa amin kahit yung mga letters and numbers lang para makita ng mga bata. Mas maganda kasi pag mayroon kasi maliwalas kasi may makikita yung mga bata. Bukod sa bawal na yung mga wall decoration, ayon sa mga guro, base sa DepEd Order, dapat spacious ang mga classroom kaya may ilang gamit na dapat na raw tanggalin. Gaya na lamang ng mga bookshelf, pati na yung mga laruan ng mga bata. At maging ang cabinet ni teacher, tatanggalin na rin daw. Para mas maluwag sa bawat classroom, kailangan isa lang daw ang mesa. So yung mga personal na gamit namin, iuwi na namin sa bahay. So yung mga galing sa LGU, titignan po namin sa school kung saan po nila ipapalagay. Bagaman nakakapanibago, nakikita naman ng mga guro ang punto ng DepEd Order. Mahalaga pa rin talagang visual aid nga yung teacher herself or himself sa loob ng classroom, hindi yung mga visual aids. Pwede namang gawin yun yung teacher during the class. Yung mga posters na ididikit niya, but to be removed para isa lang yung focus natin. Ang ACT Teachers Party List sinabing extreme ang utos ng DepEd. Ayon kay Representative Franz Castro, hindi sagot ang pagtatanggal ng mga dekorasyon para makapag-focus ang mga bata. Tugunan yung kakulangan sa classrooms, bawasan ang class size para yung connection ng teacher sa students ay mas matagal yung panahon. Dagdag ni Castro, sana bigyan ng academic freedom ang mga guro sa paraan ng kanilang pagtuturo. Victoria Tulad, ABS-CBN News.